Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga pagdadaanan nating hirap bago tayo makapunta sa Hong Kong? Kasi guys, maraming na-challenge sa Hong Kong. Hindi siya ganun kadaling pasukin. Madali siyang pasukin, mahirap lang. Marami kang pagdadaanan. Sa Middle East is nandun na lahat libre, passport mo, pagkain mo, accommodation, ganyan. Sila lahat nagpa-process, yung isusubo na lang sa'yo, lahat sabihin na lang sa'yo, o ngayon mag-oowa ka, o ngayon ano pa yung tawag nila dyan, principal. May mga ganon-ganon yung sa sa Middle East, meron pa silang biometric. May biometric din pala kami. Ano pa yung, ay wala kaming biometric pala. Ano pa yung mga requirements nila? Marami pa yan sila. PIDOS, OWA, meron pa silang mahirap yung OWA nila. Meron pa silang isa na medyo mahirap sa Middle East, pero isusubo na lang sa'yo. Nilulutuan pa yan sila. Meron silang caretaker doon na nilulutuan sila. And ayun, kakain na lang sila. Nakapasok na pala ako sa accommodation ng mga magpupunta ng Middle East na mga na mga domestic helper. So, kwarto siya, isang kwarto. Tapos, pero nung time na yon maraming kwarto, iba-iba. Tapos nandun yung kapatid ko. And sa isang kwarto, marami sila doong nakahiga-higa. And alam mo, sabi ng kapatid ko sa akin, kasi nga galing siyang probinsya, sabi niya, "Day, na-miss kong kumain ng ng donut." Sabi niya ganun. Alam mo, tinago niya yung donut kasi mahihiya ka eh. Marami sila doon. And then yung donut is para lang sa kanya, dalawa lang. Tatago niya daw, sa higaan niya daw mamaya kainin. So doon ako kumain doon sa sa labas, doon sa may kusina nila, pero yung kusina nila isa sa labas, nandun yung mesa. And then tawag nito, may mga nakisama din sa amin na kumain ng mga taga doon. Nagdala kasi ako ng sisig noon, yung pangmaramihan. So nung nakita nila, sumali din sila ng kain. So marami kaming kumain nung time na yon. And doon ko nakilala yung ibang mga kasama ng mga kaibigan ko, ng kapatid ko. So nag-aaway-away sila doon. Hindi mo maintindihan, alam mo yung magulo siya kasi iba-ibang merong Bisaya, Ilonggo, halo na. So pagdating doon, nag-aaway-away pala sila din, malala pala doon ng away, kung sino yung maglilinis, ganyan. Pero may tagaluto sila. Mahirap lang doon kasi nga pwede kang manakawan pag ano-ano ka, kasi nga maraming tao. And ayun, kailangan mo talaga. Yung kapatid ko doon siya nagtagal eh. Ayan. So yung pagdadaanan mo namang hirap sa Hong Kong is iba. Dito mo mararanasan na mag-apply ka. Syempre hindi pwedeng late ka pumunta sa agency kasi nga first come first serve. Pag nauna ka doon, ikaw yung mauna sa pila. And ang diskarte ko dyan guys, kasi may papel na pinapasulatan muna sa'yo eh. Bilisan mo kasi sabay-sabayan ibigay yung papel. Ayan, bibigyan ko kayo ng tip. Sabay-sabayan ibibigay yung papel sa inyo na parang biodata. So 2 pages. Nandun yung mga kung ano-ano. Nandun yung background mo, mga trabaho mo dati, ganyan, experience, ganyan. So ilalagay doon. Bilisan mo magsulat niyan. Kasi the more na mabilis ka, the more na ikaw mauna sa pila. So ako, always akong nauuna kapag yung para sa first timer, kasi pina-priority nila yung ex-abroad and ex-Hong Kong. So last na i-interview is yung mga first timer. So sa first timer, ako yung nauna doon sa pila kasi binilisan ko. Ayan, so yun yung tips doon. And also magdala kayo ng black na ballpen. Kapag sinabi sa inyong wag nyong sulatan ng pangalan, pirma lang, sundin nyo kung ano yung sinabi ng agency, makinig sa instruction. Ayan. So next, pagkatas ng interview, nandun yung magpapaserox ka. Sa Kings may ganun magpapaserox ka. And then nandun yung magugutuman ka guys, as in. Kasi yung interview is inaabot siya ng hapon. So sa tanghali, buti yung agency namin nagsasabi na, ay, tanghalian muna kayo kasi ganito, baka mamaya pa kayo, mauna muna kayo, sila muna. So mabilis ang kain lang. May mga ganun silang issue, kaya hindi ka magugutom. And aside from that, nagdadala ako ng biscuit, tas tubig. Ayan, so ito talaga panlaban tong tubig ko. Ayan, ayan, sa buong araw ko kasya na to sa akin. And also
tubig, and then basta pagkain na tingin mo mabubusog ka. Ako nagdadala ko nilagang saging kasi sa daanan namin may nagbebenta ng nilagang saging, i-favorite ko yan. So bumibili ako, o di kaya yung malagkit na nilagyan ng gata tsaka asin, yung tawag niyan dito sa paano ba tawag niyan dito sa Manila? So nakalimutan ko na, pero ang diyan is budbud sa Ilonggo. So ayun, yun binibili ko yan. Malagkit lang ata tawag niyan dito sa sa Pinas. Tapos nandun na yung, alam niyo naman dito sa Manila, andun yung traffic, and then grabe yung init. So yun yung paghihirapan mo talaga. Hindi ka ako kada uwi ng bahay, nahihilo ako, yung inaantok ka, na masakit yung ulo mo, ganyan yung mararamdaman mo. And especially is mararanasan mo talaga sa Manila yung magbo-boarding house ka, lalo pag malayo ka. Marami akong mga kaibigan na galing sila ng Leyte and nag-apply sa Manila. Malalakas loob nila kasi mga ex-abroad na sila galing Kuwait. So nagre-rent sila sa Manila, and umaabot minsan yung utang nila bago sila nakaalis 70,000. Lahat-lahat na yun, pag-apply, pagkain, pamasahe, lahat-lahat, boarding house, naka 70,000. Ayan, kaya sabi ko sa inyo, hindi ganun kadali. Pera yung pinapalabas dito sa Hong Kong. And pagdating dito, hindi mo pa sure kung mabait yung amo mo, kung swerte ka, kung magtatagal ka. Kaya patsambahan lang talaga dito, paswertihan, patiisan talaga, as in. Nandun na din yung sa TESDA, magpahihirapan ka din doon. Sa OWA, swerte ko kasi mabait yung ko doon, trainer. Pero may iba na salbahe yung trainer nila. Yung conversation talaga ng Chinese, yun yung ipapasa ulo sa'yo, and papatakpan yung mata mo ng face mask. Yun yung mahirap. Kaya yun yung paghahandaan nyo yung OWA. TESDA, nandyan din yung bubugbugin ka mentally, physically. Alam mo yung hindi dapat, 'di ba, sa TESDA, nandyan ka lang naman para mag-training. Hindi guys, pahuhugasin ka nila doon ng pinagkainan ninyo. Kung sino yung huling kumain, yun yung maghuhugas, yun yung maglilinis ng bahay. Ay, Diyos mio. Sabi ko, syempre, laking Manila ako, tamad. Gigising lang ako, kakain, tas diretso trabaho, pag uwi, kakain, tutulog. Nalilinis lang yung bahay namin, nawawalisan lang yan kapag day off ko, kapag day off nung girlfriend ng kuya ko, kapag day off ng kuya ko. So sa isang linggo, 3 beses lang yan nalinis yung bahay namin. So pagdating dun sa TESDA, ay Diyos mio, sabi sa amin dun, kung sinong huling kumain, kasi nga libre yung pagkain doon. So pero yung pagkain is gulay, halimbawa patola, lalagyan nila ng fishball, ewan ko anong nilagay yun, parang fishball, ganun, basta yung mga ganun. So, patola na may miswa, na may ganun. So, yun yung tanghalian, yun yung pagkain mo. Hapunan, hindi ko lang alam kung may libreng hapunan, basta yung bumili na ako sa labas Tanghalian lang ata may libre guys. And then, next na tanghalian namin, ulam naman namin is repolyo na merong corned beef. Ayan. So, syempre tuwang-tuwa na yung mga taga ibang taga probinsya, kasi nga hindi sila always nakakakain ng corned beef kasi nga fresh yung mga pagkain doon, isda, ganyan. Tapos pagdating sa Manila, sabi nung ngayon kasi nung sabay-sabay na nagkuha ng pagkain, may taga-sandok So ako, okay lang, kinuha ko yung akin. Tapos yung babae, sabi niya, ay ma'am, kontian mo lang yung akin, taga Mindanao. Diet ako. Tapos nasarapan siya siguro sa sa repolyo na may corned beef. Hay, nagpadagdag ngayon guys, nakarinig siya. Akala ko ba diet ka? Bakit mukhang patay gutom ka ngayon? Ginanon talaga siya. Tapos sabi niya, ang sarap So, mapapahiya ka talaga, as in. So, ang akin naman is, hindi ako, alam mo yun, parati na kasing naulam namin yan dito pag wala kaming magawa, walang trip. So, nag-uulam kami yan. So, hindi ko maubos. And ayoko maghugas ng plato. Kaya, ang ginawa ko is, sabi ko ngayon sa isang katabi ko na taga Mindanao din, ate, gusto mo pa ng ulam, tsaka kanin? Sa'yo na lang to. Sabi kong ganun, para hindi ako maghugas. Ang dami namin, guys. Sa baba, siguro mga puno yun sa baba, 30. Sa taas, 30 or 50. Tas yan, lahat yan paghugasan mo ng plato. Papahugasan nila sa'yo, as in.
kung sino mahuli. Kaya sabi ko sa sa isa doon, ate, gusto mo ng ulam ko? Sa'yo na lang para mabilis matapos yung yung pagkain ko para hindi ako maghugas. Sabi niya, sige be, sige be. Alam mo yung mga naghuhugas doon, nakakalibre sila ng pagkain and syempre, sa kanila, masaya na sila sa pagkain na ganun. Alam mo yun? Pero kasi sa Manila, kapag Manila ka kasi guys, yung mga ganyang pagkain, baboy, karne, ayan, manok, ganyan, parang normal na sa'yo yan kasi yan, mabilis mo lang makuha yan. Pag sa probinsya kasi, hindi ganun kabilis. Sorry ha, pero totoo yan. Kahit ako sa probinsya, maiyak-iyak ako kasi minsan tuyo yung ulam ko. Tas gulay, gagawa pa ako ng paraan para matino lang yung ulam ko. Mahirap kasi nga, mahirap kumuha or humanap ng pera sa Pinas. Unlike sa probinsya, unlike sa Manila na nga mabilis gastusin yung pera pero mabilis mabalikan, mabilis kang makahanap ng pambili. Ayan. Next na struggle na gagawin mo or pagdadaanan mo sa medical, nandun yung, ayan, pila ka. Sa pila ka talaga mahirapan dito. Kaya diskarte mo dyan guys. Kapag saan yung pila sa medical na medyo konti. Kapag tingin mo, meron kasi marami sa x-ray, madami minsang pila. Ayan, pag tingin mo na medyo maraming pila dyan, lipat ka sa kabila. Also, maraming pila sa kuhanan ng dugo. Lipat ka sa kabila, lipat ka sa x-ray, lipat ka sa physical, chuchu, ganun. Yung alam mo yung pag-aanuhin ka doon, pag-i-examine, or lipat ka doon sa nagtitest ng ngipin, nagtitest ng mata, lipat ka kung saan konti yung pila para makadiskarte ka. Pero may ibang medical na maganda yung pamamalakad nila. Katulad nung sa akin, kahit na hindi sila ganun kalaking medical area or place, yung smooth lang yung lakad ng medical nila. Tuturo ka nila sa lugar, halimbawa pagtapos mo dito sa dugo, alam na nila ngayon kung saan nila tinuro yung iba. Tinuro niya yung isa sa x-ray, tinuro niya yung isa sa ganyan. So kinalat niya, hindi niya pinapunta lahat sa isang lugar lang. Kaya hindi nagka-crowded. Ayan. And next is diskarte dyan para hindi kayo makitaan ng scratch sa x-ray nyo is kapag pinahinga kayo, di ba, ikakalang yung dito nyo sa ganon. And then, hingang malalim. Hinga kayo guys, lang. Tapos itataas nyo lang to para kunwari huminga kayo ng malalim para hindi ganon kakita yung mga buto-butuhan mo dyan sa loob na pwedeng malaman. Kasi meron kami doong kasama na natanggap din sa pag-apply. Kaso nga, doon siya nahirapan nung pag medical. Feel niya na healthy siya. Bigla niyang nilaliman yung hinga niya. Ang nangyari is nakitaan siya ng scratch sa baga. Ayan. So, ayun. Hindi siya nakapasa. So, next na paghihirapan mo talaga is yung interview sa employer. Kasi guys, useless lahat ng pinaghirapan mong kuha ng mga requirements kung pagdating sa is wala kang employer. Dito nagkakatalo, mahirap makakuha ng employer. Ito yung pinaka-struggle talaga. Yung sa akin guys, masaya ako kasi parang tumuon sa akin yung swerte. Feeling ko para sa akin talaga to. Kasi nga sa amo, napunta din ako sa amo na hindi ako stress. Kasi alam yung ugali ko na next is napunta ako, alam mo yung ang smooth lang ng sa akin, parang nakakatuwa kasi yung iba is inaabot ng limang buwan, 4 na buwan, pinakamaiksi is 3 buwan kapag nag-a-apply. Ako guys, 2 months lang nakaalis na agad ako. Ay, saktong 2 months. Kaya napakaswerte ko talaga. And ayun, doon ka talaga mahirapan sa pagkuha ng employer. Mahirap makakuha ng employer. And ito yung tips na kapag may employer's interview, tinatanggap na lang agad kasi nga mahirap mag-reject kasi hindi mo alam kung kailan ka masundan ng employer's interview, and ang worst is wala nang susunod, kaya ginagrab na lang talaga. Alam nyo guys, pag nag-break kayo ng contract, isipin yung maigi. Ano na nangyari sa Tagalog ko? Nanigas, na nadumambot. So, isipin yung maigi yung pinagdadaanan nyo sa Pinas, yung pagod, yung puyat, lahat yan isipin nyo. And para makabawi muna bago kayo mag-break ng contract. Ayun lang guys. So, lahat ng yan pagdadaanan mo, nandun yung pagod. And syempre pera, kailangan may pera ka talaga. Pinakamababa mo na budget pag nag-apply ka is 40,000. Kasama na doon yung pagkain mo, pamasahe. Ako guys, hindi ako masyadong nagastusan kasi nga yung iba is ako naglakad. Especially yung
sa ano ko, ako na nag-book ng sa ano ko, yellow card. And then, NBI, madali lang naman. And also, yung PAYOS, registration, certificate of employment, ako na naglakad niyan. And then, yung pag-ibig ko is, hindi ko na nilakad kasi meron na ako dati. And yung mga picture-picture, 1 by 1, 2 by 2, meron na ako niyan dati. Kailangan nyo yan. Kailangan puti yung background and kailangan walang makeup yung iba. Pwede naman may makeup, ayan. So, ako meron akong mga ganyan, 1 by 1, 2 by 2. And then, next is paghandaan nyo kasi mahal yung pagkain sa Pinas. And syempre pag lalabas kayo kasama yung mga nag-a-apply din, hindi pwedeng hindi ka kakain. So pupunta yan sila sa KFC, Jollibee, alam nga naman di ka kakain. So bibili ka rin ngayon. Kaya magagastos talaga. Struggle talaga dyan. Kaya pag-isipan nyo maigi pag nag-apply kayo, and also dapat galingan nyo kasi hindi nyo alam kung kailan yung susunod. Ayun lang guys, thank you for watching and I love you all. Bye-bye. Grabe. Alam nyo ba anong oras na ngayon? 12:27. Natapos ako ngayon ng trabaho ko is 11:30. Umuwi kami dito, 10:30, tapos naglinis pa ako ng bahay, inasikaso ko pa yung bata, pinaliguan ko. Ayan, naghanda pa ako ng lulutuin para kinabukasan. Natapos ako alas 11:15. Tapos naligo ako. So, ayun. Gusto ko pang manood ng PBB tsaka Pulang Araw. So, I try my best. Friday naman na bukas, day off ko na sa susunod. Ayoko lang talaga na hindi na-upload yung video. Hindi ako nakapag-upload ng video sa YouTube ko. Parang feeling ko, wala akong kwenta ngayong araw. Hindi ako productive pag wala akong na-upload na video. Kaya yan lang. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.